Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Gawain iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos na ating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence, let us first ask the Father's forgiveness, for He is full of gentleness and compassion. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us bow our heads and let us pray. O God, who have commanded us to listen to your beloved Son, be pleased, we pray, to nourish us inwardly by your word, that with spiritual sight made pure, we may rejoice to behold your glory. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, God calls Abram away from the security of his land and home to form from his chosen people. The call of Abram symbolizes our pilgrimage of faith. A reading from the book of Genesis. The Lord said to Abram, "Go forth from the land of your kinsfolk and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation, and I will bless you. I will make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and curse those who curse you. All the communities of the earth shall find blessing in you." Abram went as the Lord directed him. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Upright is the word of the Lord, and all his works are trustworthy. He loves justice and right. Of the kindness of the Lord, the earth is full. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. See, the eyes of the Lord are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, to deliver them from death and preserve them in spite of famine. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Our soul waits for the Lord, who is our help and our shield. May your kindness, O Lord, be upon us, who have put our hope in you. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. On the second reading,
Jesus gave his life for us, not because we merited it, but because it was the Father's gracious design. Paul invites us to be thankful by bearing our share of the hardship for the sake of the gospel. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. Beloved, bear your share of hardship for the gospel with the strength that comes from God. He saved us and called us to a holy life, not according to our works, but according to his own design and the grace bestowed on us in Christ Jesus before begun, but now made manifest through the appearance of our Savior Christ Jesus, who destroyed death and brought life and immortality to light through the gospel. The word of the Lord. Thanks be to God. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, dugot kong iginang lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong tingin ang lahat. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Matthew. glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, Rise, do not be afraid. And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lasal at Kwasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Lahat naman po siguro tayo mayroong tinatawag na comfort zone. Tumutukoy sa mga tao, bagay, sitwasyon, maging ugali, kilos natin na naging komportable na tayo. Kasi matagal na nating kasama, matagal na nating ginagawa, matagal na nating ginagamit, matagal na nating naranasan. Kaya nasanay na tayo, naging komportable na tayo. Ito ang dahilan kung bakit hindi madaling iwan para sa atin ang mga comfort zones na yan. Halimbawa, may mga tao na hindi na magawang makipagkapwa-tao dahil ang mundo na nila ay ang pamilya nila. Ang focus nila ay ang pamilya na lang nila.
Ang comfort zone nila, therefore, ay pamilya nila. Minsan hindi ka na makakain sa ibang mga restaurant kasi ang comfort zone mo, yung dati mo nang kinakainan kung saan alam mo na ang o-orderin mo. Minsan, may mga taong ayaw nang mag-apply for a higher position or mag-try ng ibang skills kasi ang comfort zone nila ay yung nakasanayan nilang trabaho. Minsan may mga taong magsasabi na, ganito na ako, ito na ang ugali ko. So yun yung comfort zone na nila. Ayaw lang mabago. Alam po ninyo, hindi masamang makontento eh. Pero nagiging masama ang pagiging kontento kung may improve pa talaga tayo. Katulad nung dialogue nga na yun, ano? Ganito na ako eh. Hindi po pwede yun kasi habang nabubuhay tayo, dapat tayo nagbabago. Kung mabuti na tayo, dapat mas maging mabuti pa tayo. At kung may mga hindi mabuti, dapat ito ang mabago. Baka sabihin ng Panginoon, ayaw mo nang magbago, sige, kukunin na kita. Habang may buhay, dapat nagbabago ang tao. Sinasabi po natin ito sapagkat ito ang isa sa mga sinasabi ngayon ng ating mga pagbasa. Stepping out of our comfort zone. Sa ating unang pagbasa, pinapaiwan ng Diyos kay Abraham ang kanyang comfort zone. Namely, ang lupa na kanyang kinagisnan kung saan matagal na siyang may pamilya, matagal na siyang may mga kamag-anakan, matagal na siyang may pera, matagal na siyang may mga kabuhayan. O hindi ba, hindi lang isa, napakaraming comfort zones niya. Pero pinaiiwan ng Diyos sa kanya para pumunta sa isang bayan na hindi niya alam. Walang mapa, walang timeline, walang mapagtatanungan, walang Bible, walang libro na po pwedeng maging reference man lang. Wala! O hindi ba mas nakapagpapahirap yan para kay Abraham upang iwan ang kanyang mga comfort zones na nakagisnan. Sa ating gospel reading, ganun din. Bago ang tagpong ito, sinasabi na ni Kristo sa kanyang mga disipulo ang kanyang napipintong kamatayan. Obviously, nagbigay ng discomfort yan sa mga disipulo. Eto ngayon, nagbagong anyo si Kristo. Transfiguration. Naging puting-puti ang kanyang mukha, gayon din ang kanyang damit. Nasabi nga po ng mga dalubhasa sa Biblia ay foretaste of heaven, patikim ng langit. Obviously, ito ay nagbigay ng comfort sa kanila. Lalong-lalo na sa mga disipulo. No wonder, ang sabi ni Pedro, it's good that we are here. Dito na lang tayo. Gagawa na lang ako ng kupol. Dito na lang tayo. Napakahirap nga naman para sa tao ang iwan ng comfort zone ito. Pero paano kung ang comfort zone na ito ang siyang magiging hadlang para hindi natin magawa ang pinapagawa ng Diyos sa atin? Para hindi natin maranasan ang mga gustong iparanas na blessings ng Diyos sa atin? Hindi na maganda ang comfort zone pag ganyan. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa isang hari na niregaluhan ng isang magandang agila. Yun nga lamang, yung agila hindi marunong lumipad kasi pinalaki ng dapo lang sa sanga, nakatali ba? Ngayon lang. Gusto ng hari na lumipad yung agila. Pinatanggal niya yung tali. Hindi pa rin lumipad. Pinatawag niya isa sa pinakamagaling na trainer ng ibon sa kanyang kaharian. Paliparin mo yan. Gusto ko mapalipad mo yan. Lumipas ang linggo, ang buwan, hindi na palipad. Mahal na hari, ayaw talagang lumipad. Pirmis lang siyang nakadapo sa kanyang sanga kahit wala na ang tali niya. Kahit anong gawin kong train sa kanya. Hanggang sa isang wise man, ang inimporta para mag-train, magpalipad sa agila. Alam po ninyo, wala pang isang araw, lumipad ang agila. Tuwan-tuwa yung hari. Pinatawag yung wise man. Natutuwa ako sa ginawa mo. Ano ba ginawa mo? Isang araw lang yata, napalipad mo yung agila. Sumagot ng wise man, simple lang po. Pinutol ko yung sanga na dinadapuan nito.
Oo nga. Kala nyo nagbibiro ako. At yun yung punto ng storyang ito. Alam po ninyo, sabi nga sa isang expression sa Ingles, we are born to fly. Pinanganak tayo para lumipad. Sapagkat we have incredible potentials. Dahil ang Diyos para sa atin ay may mga matataas na pangarap. Pero kailangan nating lumipad. Tama nga ang mga ibon, ang mga agila ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Pero hindi naglalagay ang Diyos ng bulate sa pugad. Kailangan pa rin nilang lumipad at maghanap. So ganun din tayo. So bakit ayaw nating lumipad mula sa ating mga comfort zones? Bakit ayaw nating magbago? Bakit ayaw mong mag-aral? Sa mga nag-aaral, bakit ayaw mong mag-aral ng mabuti? Bakit ayaw mong magmanat ng buto? Bakit ayaw mong pagbutihin ang trabaho mo? Bakit ayaw mong mag-venture sa negosyo? Bakit ayaw mong taligdan ang bisyo mo? Bakit ayaw mong magsimba kahit ba wala kang inargabyadong tao? Bakit ayaw mong mangumpisal kahit minsan sa isang tao? Bakit ayaw mong magpatawad? Bakit ayaw mong humingi ng tawad? Baka po, ma-overlook natin yung pinakadahilan kung bakit pinapaiwan ng Diyos kay Abraham ang kanyang comfort zone sa ating first reading. It was to bless him and many people through him. And so imagine yung mga maraming blessings sa pinapalampas natin para sa atin at para sa mga tao sa buhay natin just because we don't want to live ang comfort zone natin. Sabi ko nga nung nakaraang linggo patungkol sa tukso, kung tayo lang talaga ang sisirain ng demonyo, edi patukso na tayo. Kung ayaw nating umiwas sa tukso, edi patukso ka na. Kung ikaw lang ang sisirain ng demonyo, pero alam mong hindi lang ikaw ang sisirain ng demonyo, pati asawa mo, pati mga anak mo, pati pamilya mo. Kaya mas dapat tayong umiwas sa tukso. Ngayon naman sasabihin ko, kung tayo lang ang mababless, edi wag na tayong pabless. Okay lang. Kung ayaw nating iwanan ng comfort zone natin. But here, God is telling us na hindi lamang tayong gusto niyang i-bless, kundi yung mga tao sa buhay natin, kung iiwanan lamang natin ang comfort zone natin. Kaya mas dapat nating iwanan ang comfort zone natin. Kasi kung hindi rin mabibless ang mga tao sa buhay natin. And that should give us discomfort. When we are missing the better kind of life, better kind of blessings, which God wants for us and the people in our lives. Kaya salute. Kaya salamat talaga sa mga taong iniiwan ng comfort zone nila para sa Diyos at para sa kapwa, lalo na para sa kanilang pamilya. Yung pwede namang mabuhay ng sarili lamang nila ang inaasikaso nila, wala pang masyadong stress at problema. Pwede namang ganun ang buhay nila, yun ang comfort zone. Buhay ko na lang asikasuhin ko. Pero iniisip ka pa niya. Kahit may sariling buhay siya. Kahit pwedeng hindi na, iniisip ka pa rin niya. Ay, blessing yung mga taong yon. At yung mga taong kung magbigay, kung mag-extend ng tulong, hindi lang minimum na pera, hindi lang minimum na pangunawa, hindi lang minimum na pakikisama, hindi lang minimum na pagkapasa, hindi lang minimum na pagmamahal, hindi lang minimum na pag-aalaga, kundi maximum talaga. Ay, salute sa mga taong yan. Biyaya yan. Sapagkat ang Diyos at kayo, tayo, ang mga tao sa buhay niya, ang talagang comfort zone niya. I'm sure God will comfort them. But are we also comforting them? Nainis ako minsan, may nag-confide sa akin, isang OFW, tinutuntun daw ng anak niya yung mga pagkukulang niya na hindi naman niya pwedeng i-deny. Father, wala talaga ako ng birthday, wala talaga ako ng graduation kasi kailangan ko. Na nasa abroad ako, hindi ako bibigyan uli ng trabaho ng amo ko. Nang makausap ko, naawa naman ako. Nang makausap ko, nakita ko yung napakalaki niyang punto. Na aminado naman siya, nagkulang siya sa anak niya. Pero hindi niya yung gusto dahil para gusto lamang niya mabigyan ng maganda kinabukasan na kanya. Sa inis ko, sabi ko sa kanya, pwede kayang wag ka nang bumalik sa abroad? Para maunawaan ng anak mo na nakapag-aaral siya dahil sa'yo. Na may kinakain siya dahil sa'yo.
Na maganda ang cellphone niya dahil sa'yo. Na aircon ang kwarto niya dahil sa'yo. Ano ba namang mga batang ito? Dapat nga, yung mga OFW na yan, pag uwi dito, tayo ang kanilang magiging comfort zone. Tayo ang magbigay sa kanila ng comfort kahit papaano. Comfort. Bawas man lang sa trabaho, bawas man lang sa stress nila, bawas man lang sa gastos nila. Mapahinga man lang sila sa pagod sapagkat sa abroad, siguradong hindi sila komportable. Ano ba't isisisi para sa kanila ang isang bagay na ayaw naman nila pero ginagawa nila, mabigyan lamang ng comfort ang mga mahal nila. Ay, nako. Kaya yung iba, natatakot umalis sa kanilang comfort zone para isipin ng iba. Kasi baka hindi naman din ma-appreciate yung ginagawa nila. Napagod na sila, nasaktan pa sila, na-disappoint pa. Huwag naman sana. Huwag naman sanang dahil dyan, ay huwag na tayong umalis sa comfort zone natin para sa iba. Sapagkat tiyak namang marirealize sila at ang Diyos ang siyang magpaparealize sa kanila. Sapagkat ang Diyos nakikita ang ating mga ginagawa para sa Kanya at para sa iba, lalo na para sa ating pamilya. Nakita naman natin kung paanong ni-reveal ng Diyos sa mga alagad ni Jesus ang tunay na kalikasan ni Jesus. Na para bang sinasabi ng Diyos sa mga disipulo ni Jesus, ayan, yan ang give up niya. Yan ang tinalikuran niya. Yan ang sabi nga ni San Pablo ay hinubad niya. Yan ang comfort zone niya. Na iniwan niya para sa inyo. Maligtas lamang kayo. Hindi malayo na para sa atin ay gawin din ito ng Panginoon. Na para sa atin ay iparealize niya sa mga tao sa buhay natin ang mga bagay na tinalikuran natin para lamang mabigyan ng comfort ang mga mahal natin. At hindi rin malayo na para dito at dahil dito, sabihin para sa atin ng Panginoon, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. tingin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang samo pinagdaraan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo Panginoon, maraming salamat sapagkat minsan ay talagang iniwan mo ang comfort zone mo, ang kalangitan, para lamang kami mabigyan ng kaligtasan. Pero mula noon hanggang ngayon, hindi ito fully na-appreciate ng tao. Ako mismo sa buhay ko, nakakalimutan ko ito. Alam kong masakit kasi ayaw ko din na na-overlook at hindi pinapahalagahan ang mga sakripisyong ginagawa ko. Yung paglisan ko rin sa aking comfort zone para mabigyan naman ng comfort ng iba. Pasensya na Panginoon, yung ayaw kong ginagawa sa akin, nagagawa ko sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging tulad mo. Mayroong magandang nangyayari na magbigay pa rin ang kaya kong ibigay, na magsakripisyo pa rin, na lisanin pa rin ang comfort zone ko para sa iba.
kahit na hindi ito na-appreciate nila, mayroong magandang mangyayari. Sapagkat yun ang niloloob mo para sa akin. Ikaw ang siyang magbibigay sa akin ng blessing kung lalapit kay Jesus. Yung matuwa ka lang sa ginagawa ko, malaking blessing na po yun para sa akin. May I become pleasing to you. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Sisters and brothers, from the shining cloud, the Father's voice is heard, and His Son is revealed as His beloved Son. May we too realize that we are God's beloved as we say, Father, hear your beloved children. Father, hear your beloved children. For the Church, may Pope Leo, bishops, priests, deacons, and the lay faithful become a manifestation of your love on earth in their prayer and faithful witnessing. We pray. Father, hear your beloved children. For all who serve in the government, may your love be manifest in their dedication and policies they make and implement. We pray. Father, hear your beloved children. For our youth, help them strive to become who you want them to be, the hope of our family and of our country. We pray. Father, hear your beloved children. For the catechumens, may they be firm in their resolve to renounce sin, so as to be reborn at the font of life and salvation on Easter. We pray. Father, hear your beloved children. For us gathered today who are undergoing great difficulties, may we find purpose through the love and life of people around us. We pray. Father, hear your beloved children. For our departed loved ones, may they behold the beauty of the transfigured Lord in heaven for all eternity. We pray. Father, hear your beloved children. Let us pray for the urgent concerns of our community and of our personal intentions. We pray. Father, hear your beloved children. Father, hear your beloved children. Draw us closer to you so that we too may love you as you love us through Jesus Christ our Lord. Amen. Offertory. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang ang tinapay na ito sana ay basbasan mo upang ang buhay na
kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang alak na ito, sana'y pagpalain mo ng kaligtasang handog mo'y makamtan ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Sa iyong ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwing na ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo
pinamalas ko sa Kalbaryo. Buhay man, inalay mo, Kristo, upang magligtas ng tao. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay natama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this sacrifice, O Lord, we pray, cleanse us of all our faults and sanctify your faithful in body and mind for the celebration of the Paschal festivities through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For after he had told the disciples of his coming death on the holy mountain, he manifested to them his glory, to show even by the testimony of the law and the prophets that the passion leads to the glory of the resurrection. And so, with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty, without end, we acclaim, Holy, Holy, holy Lord God of hosts,
Heaven and Heaven and earth are earth are full of full your of your glory. glory. Hosanna Hosanna in in the the highest. highest. Blessed Blessed is is he he who who comes comes in in the the name name of of the the Lord. Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which shall be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come,
forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and grant us peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that it should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Halina't kami baguhin, dinggin mo ang panalangin ng bayan mong dumaraing. Kami ngayon ay tunghayan
Espiritu, nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu, nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Pagkatao namin ay baguhin, puso namin ay pag-alabin, na ang mundo ay mabago. Buhay nito'y alay sa'yo. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu, nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu, nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu, nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu, nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo,
sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay ko ito. Salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. As we receive these glorious mysteries, we make thanksgiving to you, O Lord, for allowing us while still on earth to be partakers even now of the things of heaven through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin. Alahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan mo'y natiling busilang sa pag-aaraga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo'y ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatang. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa naman sa iyo, O aming inang liyag, na matapos sa pakikibakan namin sa mundong ito, sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang batid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba at makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet. Maraming salamat po. Paalala po, habang Quaresma or Lenten season, wala muna pong papalakpak pagkatapos ng misa. Salamat po. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks Thanks be be to to God. God. Salamat din po. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap na buhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging naisay ang birhen kong umibig ay walang siramis, pagsintang sa talinis sa iyo hanggang langit. Thank you po.